Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ilang buwan tayong walang upload. So ngayon ipapakita natin yung update dito sa ating munting backyard, dito sa ating mga alaga. So andito tayo ngayon sa ating mga Indonesian Muscovy ducks. Ayun, magpapakain tayo. So meron tayo diyang darak, tsaka tubig. So ilalagay na natin to mga kaibigan. So yung darak natin merong halong feeds yan. Tapos lalagyan na lang natin ng tubig. So ganyan yung routine nila tuwing feeding time mga kaibigan, umaga at hapon. So samahan nyo ako sa ating video for today para makuha kayo ng tips and ideas kung ano yung mga ginagawa natin ngayon dito sa ating backyard. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako. Dito pala sa ating mga Muscovy ducks na Indonesian mga kaibigan. So meron na akong napapisa nung summer time. So ipapakita ko sa inyo, mag-upload dapat ako noon pero hindi ko na upload. So hahatiin ko na lang tong video, ipapakita ko nung summer kung kailan sila unang nangitlog at yung mga napapisa nating ducklings pati doon sa ating mga rare color. So meron na naman panibagong clutch dyan. Kung mapapansin nyo kanina lumabas yung isang puti natin na inahin. So nilagyan ko niyang trapal kasi nga nababasa yan pag umuulan. So ayan mga kaibigan, ang daming eggs. Meron din akong naisalang doon sa ating incubator, 23 eggs. Kasi halos lahat yung inahin natin dito nangingitlog na. Yung apat dyan mga kaibigan. So itong puti yung naglilimlim, yung tatlo nangingitlog. Meron pa dito sa gilid, ayan. So kinukuha ko yan kasi kapag umulan nababasa. May nagpupugad din dito mga kaibigan at may nakuha rin ng itlog dyan. So nilalagay ko na lang dito. Pero ito isasalang ko ulit sa incubator kasi hindi na naman sabay-sabay yung hatching day nito. Mapisa yung nauna tapos may iwan na naman yung ibang eggs na hindi nalimliman. So pagkatapos ko sila pakainin mga kaibigan, papakawalan ko sila dyan sa ating fish pond dahil kung napapansin nyo may tubig na. So ganyan yung practice ko sa kanila para bago sila bitawan, nakakain na sila ng feeds natin at na-intake na nila yung vitamins. May kasama ng vitamins yan mga kaibigan. So andyan sa Shopee products natin, i-check nyo na lang, nakatag yan mga kaibigan. So yan yung mga pwede nyong gamiting vitamins para sa ating mga alaga. Pato man yan, manok at ano pang klaseng mga livestock. Ayan mga kaibigan, papakawalan na natin yung ating mga Indonesian ducks. So naubos na nila yung kanilang pagkain. Kaya papagalain na natin sila doon sa ating fish pond. So sa ganyang paraan mga kaibigan, nakakain din sila ng mga natural na pagkain dyan sa ating fish pond tulad ng mga suso at yung mga insekto dyan na pwede nilang makain. Ayan, ganyan lang yung ginagawa natin sa ating mga pato para makain nila yung mga suso dyan sa ating fish pond. So papapasokin na lang ulit natin sila mamaya para may kulong natin bago natin sila pakainin ulit ng hapon. So ganyan yung routine nila everyday basta nandito ako sa bahay mga kaibigan. Pero pag nasa work ako, hindi muna sila binibitawan kasi wala magbabantay. Kailangan din natin silang i-monitor para hindi mawala kasi kapag may sinuotan sila dyan sa ating paligid at nakawala sa bakod, baka hindi na makabalik dito sa ating backyard. So hayaan ko na muna sila dyan. Ayan, kung napapansin nyo yung kulay pink, itlog ng golden kohol yan. Kinakain din nila yan kapag nagustuhan nila. Ito pala mga kaibigan yung ating mga hatch nung rare color ng Muscovy duck nung May 22, 2026. So sila yung first batch na napisa, 15 heads. So ipapakita ko sa inyo mamaya na malalaki na sila dahil nga hindi ko na-upload tong video na to. Diyan ko sila nilagay sa ating brooder na screen. Halos lahat ng mga napipisa nating mga sisiw ng pato at manok, diyan ko pinapalaki para hindi sila makain ng pusa o kaya ng daga. Ito naman yung 4 heads na napisa doon sa ating Indonesian Muscovy ducks mga kaibigan. Sila lang yung napisa doon sa ating breeding pen. Kasi nga yung ibang itlog nabasa kaya tinanggal ko, sinama ko doon sa isang inahin. So ipapakita ko rin sa inyo mamaya yan. Bali 6 days yung pagitan nila doon sa ating mga rare color na unang napisa. Kaya pinabayaan ko muna sila dyan dahil wala tayong mapapaglagyan ng grower cage. Ito naman yung sumunod na batch ng Indonesian mga kaibigan. So pinalimlim ko sila dyan sa ating local Muscovy na inahin at napisa yan na 5. Kaso 3 lang yung nabuhay hanggang sa 2 na lang yung natira.
Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na papisa natin doon sa ating mga Muscovy ducks. Ito yung rare color. So 15 heads yan, nakabenta na ako ng 5. So ito meron tayong 7 heads dito, tapos doon sa ating breeding pen may 3 pang naiwan. So inangat ko sila dyan sa grower cage natin kasi napansin ko mas maganda ang laki nila kapag naka-elevate. So ibababa na lang natin sila sa lupa kapag pwede na silang bitawan. So kung napapansin nyo mga kaibigan, no, ang laki ng paa, ang laki ng bulas, 6 weeks old pa lang yan. Ayan, 1.5 buwan pa lang yan, pero solid na yung katawan mga kaibigan. Kung nakikita nyo, lalaki ng paa. So nakuha nila talaga yung lahi nung kanilang Drake o yung Barako na pato. So ipapakita ko sa inyo yun mamaya. Ito naman yung sinasabi ko na kapatid ng ating mga rare color kanina. Ito yung 3, yung pang-10 dun sa magkakapatid. So iniwan ko sila dito. Dito ko sila pinalaki mga kaibigan kasi masyado nang crowded at masyado na rin nangangamoy kapag nabasa yung lupa. So yun ang problema natin kapag sa lupa natin sila pinapalaki, nagpuputik talaga. Ito naman yung sumunod na nag-hatch mga kaibigan. Yung ating Indonesian line. Yung anak ng ating mga breeders na pinakita ko sa inyo kanina. So unang batch, 4 sila. So nabenta ko na yung isa. Ayan kung papansin nyo, laki oh. 5 weeks old naman to mga kaibigan. Bali, nauna ng 1 week yung ating rare color. So meron pang sumunod na batch to. 5 heads sana yon. Kaso yung 3 kinain ng aso mga kaibigan. Sayang kasi sa lupa nag-hatch yung ating local breed na Muscovy. Napabayaan ko, hindi ko na nakita. Nung chinek ko, dadalawa na lang yung pasisiw natin. So ano, ang bubulas din mga kaibigan. Kuwang-kuwa nila yung size ng mga breeders natin. Ito naman mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo na local natin o yung native natin na pato. Na-cross natin to doon sa ating rare color. So meron siyang na-hatch na 5. So kinain din ng, hindi ko alam kung daga o aso yung kumain. 3 lang yung natira. Ayan, kung mapapansin nyo yung dilaw yung mga kulay. 3 yan. Tapos yung may pagka-gray doon na 2, yun yung sinasabi ko na pinahatch ko sa kanya. 5 dapat yan na Indonesian na second batch. 5 eggs yon na hindi napisa nung inahin natin doon sa breeding pen. Ngayon nilabas ko, sinubukan kong ipalimlim sa kanya kasi magkasabay silang naglimlim nung isa nating inahin. Nabasa na kasi yun ng ulan mga kaibigan. Ngayon nagpakasakali lang ako na baka mapisa niya. So napisa niya nga. Yung 5 eggs na nilagay ko, napisa lahat, kaso yung 3, yun yung hindi ko alam kung kinain ng pusa, daga o ng aso. So kaya yan, pinagsama-sama ko na sila dyan, kaya meron tayo dyan ngayong 5 ducklings, 3 local cross rare, tapos 2 Indonesian na puro. So kung mapapansin nyo yung size mga kaibigan, no? Week old pa lang yan mga kaibigan, wala pang 1 month old yan. Pero solid na rin sa size. So ang target ko kasi dito, yung ating mga local, kapag na-cross na doon sa rare, tatanggalin ko na tong mga inahin natin na purong local. So doon na tayo sa mga na-cross na para mas malaki at mas mabilis lumaki. Ang target kasi natin, mga 3 months old, pwede nang makal para pwede na nating ilitsyon. So yun yung dinedevelop ko ngayon dito sa aming backyard. Magmi-meat type tayo ng ating mga ducklings. Ito naman mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo na hinarvest ko doon sa ating mga Indonesian ducks doon sa ating breeding pen. Ayan, 23 eggs. So malapit na silang mag 10 days na nakasalang. So ikakandling ko na para makita natin kung ilan yung may similya. Para yung walang similya, pwede pa nating ulamin. So ang mahirap kasi doon mga kaibigan sa ating breeding pen, hindi sabay-sabay yung paglay ng egg. Siyempre kapag may naglilimlim na doon, may mangingitlog ng bago, yung days na naglilimlim na siya doon sa mga naunang itlog, hindi nasasabay doon sa ating mga nahuhuli. Kaya pagdating ng hatching day, may mga sisiw na, meron pa ring underdevelopment ng mga itlog. So kaya mag-incubator tayo para hindi man magsabay-sabay yung hatch, nandyan lang siya, hindi masisira yung incubation. Kasi doon napansin ko, once na may napisa ng sisiw, iniiwan na nung inahin yung mga itlog. So sayang naman. So pipilitin nating masave yung mga itlog para mapapisa natin ng maayos. Meron pa pala tayo ditong local na cross natin doon sa ating rare color. So meron siyang 13 eggs na nililimliman dyan.
Sana mapisa lahat at maraming inahin para yun yung gagawin nating pang breeding dito sa ating backyard. So malapit na magpisa ito mga kaibigan, kung di ako nagkakamali. Second week, ba next week magpisa na itong mga eggs nito kasi nauna to doon sa ating mga pinapaitlog doon sa ating Indonesian.